Into the land of Dawn we go. It's RSG kontra Blacklist International. And once again, nasa momentum ngayon ang Blacklist. Meanwhile for RSG, kailangan nilang ibalik to a 3-game series. Feeling ko ito yung naisip nilang solusyon para maibalik nga ito light with that Greeny Beer. Para tayong bumabalik sa Season 13 na uso. Oo. Yung mga ganitong classic rumor no? Naalala ko pa noon, triflex si Jennifer. Si Jennifer. Si Green Beer. Mga either nasa jungle o nasa XP lane paminsan-minsan at minsan din nasa roam. So isa sa mga OG na kinambak na naman ang lumabas for this game number 2. Pero yung reliable na Tigreal ni Perks ay constant na sa seryeng ito. Yeah, and ang kailangan mo isipin dito yung dalawang Purified din na meron ng Blacklist International. Lalo na doon sa mga heroes na sobrang hirap talaga kapag hindi mo na-hold no? Yung si Haji at itong si Oheb. Ngayon naman, nararamdaman na rin yung mga pokes. Siguro ito yung maganda no? Para sa lineup ng RSG. Kung pokes ang pag-uusapan, makakapalag kasi yung Eve kontra dito sa isang Luyi. No? That's true. At bukod pa dyan ay meron pa silang combo between the Julian at pati na rin dito kay Light na kapag ginamit yung enhanced na chain na knock-up ang effect ay pwedeng patagalin ito ng isang Guinevere with a Violet Requiem. Isang nahuli, itutuloy nga ba? Ayan ay knock-up. Flicker from Lord JM. Yun ang na-force nila dito pero babalik with that maso play. Mula dito kay Lord JM. Perks ay nakasilip din lamang. Pero si Rad, alam niya na may nagtatago sa gilid. Ambahan lang muna para dito sa baba. Ito na yung masasabi nating medyo mararamdaman yung nerf sa Julian ngayon. Yung upgraded side na yung... Ay! Naramdaman din at first blood ay nakuha na kagad ng RSG. Sasabihin ko pa lang na nabawasan na ang damage ng upgraded site pero wala pa rin naman palang kayang tumagal in a 3v2 setup. Mas lalo na kung na-stunlock at halos libre na ang turtle na ito para sa RSG. At parang ganun lang, first turtle of the game ay mapupunta sa kamay ng mga Raiders. Grabe nakakagulat ito, no? Parang naalala ko nga, kaya pala gumagana din yung Guinevere na roam nung mga panahon na Season 13 dahil nga sa aggressive power din ng mga talon niya, no? Yung mga spatial migration niya. Lalo na hindi rin naman ganun kahirap patamain yan di ba? Ayan, kagaya niya, tumama na naman. The Fortune Purify. So, mas lamang na if ever itong si Okosei against Oheb. Dahil nga naman mas kumbaga mas maingat na Claude ang ating makikita maya-maya. At tandaan natin, yung spatial migration nagkaroon ng malaking change dyan in the middle of that patch na nabanggit mo kanina. Kung saan yung mismong cast na niya mismo ay may stun na agad. Yep. So kapag napunta ka na dun sa bilog ay hindi ka na makakaalis maliban na lang kung may purify ka. Kaya naman kanina ay nakita natin ginamit ito ni Oheb nung natamaan siya ng spatial migration. Right now, RSG ang may hawak ng kalamangan. 800 ang kanilang hawak at pwede pa nilang palakihin to if mapitas nila ang gold lane na si Oheb. Okay, naghahanap din si Irad ng magiging next sa target niya. Haji, nakita niya rin itong si Irad. Kalat-kalat dito ang RSG Philippines. Nakita din doon sa may left bush, sa may mid. Itong si Light, pero dumiretso na kagad siya doon sa may new bush. Naglalaro ng vision ang parehas na kupunan. Naghahanap pa, nagtatago-taguan at hindi pa nila nakikita ang isa't isa. Nag-aantay ng proper timing para pumasok. Si Irad ay nagpakita na pero hindi pa rin alam ng Blacklist kung nasaan si Light. May clue lang sila kung nasaan. Okay, 25 seconds para sa next na objective. Walang sumilip si Perks dito. Alam niya na may mga nagtatago dyan sa may pael na bush na yan. At ngayon si Oheb ay silip na nga rin lamang. And ilang segundo para dun sa pagong, pwede na actually silang sumilip dito. Kaya lang ang ginagawa nila, hinahawakan yung mga bush na kung saan pwedeng pagpwestuhan dito ng mga agents. Ganda ng paghawak ng RSG ng mga bushes nila. At saktong-sakto, makakapag-wave clear din para pumwesto around that turtle area. This is the second turtle of the game kung saan parehas na kupunan naman ang pumepwesto para makuha ang malaking objective na to. Pero mukhang hihilain na ni Lord JM sabay reset ang galaw. Mukhang sayawan pala ng pagong ang ating matutunghayan. Yeah, tapos double lane na kagad kay Oheb. Alam naman natin ang Claude, ang isa sa mga pinakamabibilis double lane sa mga mage, sa mga marksman or sa mga gold laners kung pag-uusapan natin. And ito yung sabihin natin na makakalamang talaga kagad kay Oheb, no? And alam mo naman, late game talaga ang bentahe ng isang Claude. So kapag napaaga mo,
mas gana para sa inyo? Oh, iyan nga ang kasabihan. Kapag iniwang ka na ng Claude, panalo na siya sa lane. Oo. Kapag nakapag-double lane na, pero si Perks, Parang mananalo ata dito ang RSG kasi tuto namin kagad nila si Perks! Hindi nagamit doon yung kanyang implosion pero laban na rin dito ang Blacklist International. Ito pang Glorious Pathway. Wow! Sinasalubong lang ni Nibor. Hinahawakan lang talaga si MP at nabugaw niya ng matagumpay. Ikalawang pagong ay mapupunta ng libre para sa RSG. another objective para sa mga Raiders at napakakunat ni Nibor. Buong damage ni MP The King ay tinangki lamang niya at of course nagamit niya ang kanyang revitalize pero parang pinagpawisan lang ng slide tapos konting punas ang naganap. RSG almost 2K ang kanilang lamang at mukhang pupurgahin naman nila si Oheb dito sa Gold Lake. Sila naman si Oheb naman ang kanilang pepestehin dito dahil nga naman sa hirap din. Kalaban talaga ng isang Claude. Sakit ng damage. Naramdaman ni Kusei bigla. Ngayon recall out para dito sa kay Light at kay Kusei. And kung titignan natin in terms of item, Demon Hunter Sword na pala ay available para kay Oheb habang Corrosion Sight para dito kay Kusei. Crucial difference yan in terms of damage. Yung isa may konting slow at attack speed. Yung isa naman ay may percentage health damage. Napakiramdam ko tamang choice, especially if you're up against a Hylos na mahilig naman humarap sa totoo lang at si Light during this game na magta-tank build. Oo nga, kailangan niya to. And ang ganda nung Dreadnought armor na prayo niya, no? Kasi majority ng mga damage ng Blacklist International ay physical Oo. So kailangan mo talaga ng mga ganyang classic item para masalo. Lalo na, hindi naman, kumbaga on paper, hindi naman to tank talaga di ba? Kino-convert lang to as tank hero. Ngayon, may sandwich play sila nagagawin. May diversion din. Kita yan! Para sa pagtulong dito ni Haji, habang Blazy Duels lang para hindi makatulak ng matagumpay dito ang RSG Philippines. Na-deflect ang plano ng RSG. Oo, pero at least hindi nakakuha na ng Torre doon sa taas. For RSG, naghanap na sila ng sunod nilang play. So far, gumagana ang pag-burst kay Perks ng paulit-ulit kaya hindi makahanap ng play ang Blacklist. Ano kaya ang sunod nilang step? Kasi the moment na mga kuha ng tanky items dito si Perks, ay mahihirapan na ang RSG na i-burst. Especially around the Athena's shield mark, ang hirap na talagang patayin ng isang Tigrean. Oo, actually na-point out nga rin kanina doon sa Infinite's Game Tambayan na majority ng damage dito ng RSG ay magic. So kailangan mo lang talagang pumondo ng mga magical defensive item like Athena Shield or Radiant Armor. Depende na lang sa kanilang plano. Diversion. Diversion play. Ilalagay nila sa baba itong si Oheb kasi nga naman patatrabahuhin talaga nila ng gusto. Kasi nakita na rin nila si Kusei ay nasa may bandang gitna at makukuha na naman ang ikatlong pagong para dito sa RSG. Perfect objective so far para sa RSG. 3 pagong ang kanilang nakuha at lamang na sila ng 2,000. Low kill score game ang ating natutunghayan ngayon. 7 minutes in, mag-8 na nga. Wala pa rin masyadong kill pero magbabago ata yun. Si JM ang kanilang pupuntirehin. Flicker din nagamit. Sabay din ang flicker mula Wow! kay JM. Grabe naman. Napakailap ng Terizla na to. At hindi pa nadagdagan ng ating kill score. 8 minutes in, 2 kills pa lamang ang ating nakikita. Mukhang laban ng macro ang ating makikita. MP The King, punta kay Kusei. Itutuloy nga ba niya? Bumalik pa dito si MP pero hindi pa rin sapat yung damage para mapatumba itong si Kusei. Ngayon naman dito sa may bandang gitna, Blacklist International, may plano ding hawakan itong left mid bush. Kailangan mag-ingat ni Rada. Baka makita siya rito Ito yung pinagbabawal na daan Kapag na hindi mo nakikita yung mga tropa mo o yung mga kalaban mo pala sa laro, hindi ka pwedeng dumaan dyan Yung katabi ng RBM, tsaka LB, yung left bush mid natin, tsaka right. Hindi ka pwedeng lumapit dyan kasi usually yan yung mga death bush na tinatawag natin. Pero kung nagpakita naman na sa ibang lane, pass na Safe na na. dumaan. Maliban na lang kung sabihin nating chambang ka na may Eudora doon sa loob, hindi yun safe. Yun yung medyo matagal na rin natin hindi nakita yung Eudora. Parang pinakahuling kita ko ata sa Eudora, yung Savage pa ni Pew Parang ganun pa ata. Gano'n na katagal, no? Alam mo, inisip ko nung nagbalik yung Johead sa meta, inisip ko, baka naman pwedeng malusot yung Eudora. Kasi naalala mo pa ba yun? Yung combo nun. Yung combo dati, yung Johead Eudora na ibabalibag, tapos may kidlat pagbagsak. Tsaka, nauso na rin kasi yung mga Sky Piercer, no? Parang, for me, pwede naman Kaya lang kasi kulang sa mobility, no? Kulang sa mobility, yung pampatay mo, wave clear mo din. Wave clear yun yung pa. mahirap. At this point, of course, ay mukhang nararamdaman na ng Blacklist ang kalamangan ng RSG.
Nandiyan pa rin naman ang mga mid lane turrets natin kaya wala pa tayong nakikitang malakihang invades. Pero pwedeng magbago yan with a Lord push. Kaya sinimulan na ng RSG. Sinibor ang tatao sa tatlo pero nakalusot na si Lord JN. Napakatapang ni Lord ni Bordito habang nasa 40% na yung buhay ng Lord na ito. Ilalapag na rin dito yung Glorious Pathway. Si MP naging nag-aantay din ng panibagong oportunidad para sa kanya nagamit na yung penalty zone. And this time yung burst from MP. Sino mang wawagi dito sa Lord na ito. Pasa! At si MP ang makakakuha ng Lord na yun. Pero hindi mo natapos yung laban na ito kasi nagagamit na rin yung rear manipulation. Habang si Kusei pupunta rin doon. Wala kay MP. Tumba si Kusei sa laban na yun. Malinis na pag-steal ang nakita natin kay MP. Hindi siya nawawasan, hindi siya nahawakan, nagtago sa bush at ngayon may diversion play pa mula Blacklist. Iradi! Ay! Grabe! Matinding burst mula kay MP ang ating nakita. Napakagandang play mula kay Haji. Luo Yi play right after the Lord at dahil dyan mababawasan pa ang dedepensa mula sa RSG at itutuloy nila ang pag-push dito. Kanina lamang ay lamang na ang RSG ng 2,000 but after a disaster in the Lord, nakuha na muli ng Blacklist ang laro na ito with a 1K gold lead. Ang tindi ng swing na yun and nakita natin yung kakayahan talaga ni Haji na kumbaga yung pagiging shot caller niya dito at ang kapitan ng Blacklist International ay napapagana. Kahapon nakita natin doon sa mga mic check, siya talaga yung bumuboses. Siya talaga yung umiingay doon. At ngayon, nag-iingay na rin ang mga agents dahil unti-unti lang inuubos ang mga tore sa buong kamapahan ng RSG. Grabing gold swing ang ating natunghayan. Kaya naman tignan natin ang ating items hatid ng Infinix. Kung titignan naman ang gold lane ay may bawas na si Kuseno. Nandito na ang Trinity build na tinatawag natin at ang lamang lang dito ni Oeba yung malapit na niya na build na I think this will be a Wind of Nature na pwede niyang kunin against the Moskov. Ngayon ito yung choice ngayon between the Claude. Minsan kasi may mga Claude na gustong mag-Winter's Crown. Yung may libre kang Blazing Duet. But this time around mukhang Wind of Nature ang kanyang pipiliin para sa additional attack speed and lifesteal na rin. And para naman dito kay Kusei, saktong-sakto din naman kung mag-Wind of Nature siya dahil at least immune siya sa damage ng Blazing Duet. Oo, tsaka parang depende kasi sa decision making yan eh. Ohib kaya siya pumunta din doon. Hindi niya, kumbaga sabi niya dito, hindi ko na iindahin yung mga magic damage na meron kayo. Kasi sa totoo lang, tumatagos yung magic damage dun sa Wind of Nature eh. Kaya lang kasi si Ohib yan eh. Di ba? Si Ohib kasi yan eh. Mamicrohin na lang, syempre, di ba? Mamicrohin na lang yan, di ba? At si Kusei, on the other hand, nakita natin yung pagiging aggressive niya during that Lord push na medyo na-punish ni MP the King dahil nga nalikuran. So Kusei right now, siguro kung mabibigyan siya ng tsansa or ng spasyo para makapag-free hit, doon natin makikita na magpe-pay off yung pagiging aggressive niyang marksman. Oo, tsaka kung makikita natin, pinaparayo talaga nila itong si Irad, lalo na yung mga buff. At ang ganda ng nagiging galaw dito ng Blacklist ng RSG Philippines. Parang sobrang bihira lang talaga na magpakita sa lane itong RSG Philippines. Pero ngayon na nagpakita na sila sa may bandang ibaba, may ang Blacklist International magkakasama. Actually, tatlo lang ang nagpakita dun sa RSG, pero the fact na yung mga main damage dealer ay nanggaling dun sa ibaba, pwede talaga nilang gawin ito. Ito na naman yung pinagbabawal na technique, pre. Ayan na, yung BMI, the longest BMI, balik din ulit sa Lord. Looks like the Looney composition is working well para dito sa Blacklist International, but for RSG, maganda din ang kanilang pwesto for a possible entry dito sa Lord Pit na ipaglalaban ata nila. Pero mukhang reset na naman ng Lord ang ating makikita. May Moskov naman kasi ang RSG, pwede nilang itimbre lang doon sa may bandang ibaba. Oo, alam naman natin na isa sa mga magandang katangian ng isang Moskov, mabilis lang siyang nakakapunta sa mga team fight, lalo na pag tumama yung kanyang Spear of Destruction. Pero ito na yung mga sibat mula kay Kusei. Hawak to ni Irad. At wala pa rin nagpapakita para sa mga members dito ng Blacklist and RSG. Si Lord JM lang at itong sinibot ang laging kita sa mapa. Napakaganda ng pag-control ng vision para sa RSG and Blacklist. And si Kusei ngayon, nasa kanya yung responsibility para sagutin yung ginagawa ni Ohib sa baba. At kailangan tumama ng kanyang Spear of Destruction para makasama dito sa upcoming Lord fight. And this is already a Luminous Lord. Ibig sabihin ito na yung Lord na dumadamba. Kaya naman mahirap ibigay ito if you're RSG. Ganda ng swing dun sa may bandang baba, no? Na-control talaga ng maayos. And Kusei,
Inaabangan na lang ng kailan siya bibitaw ng sipat. Walang vision dito ang RSG Philippines pero nilabag na rin yung penalty zone at sino makakakuha nito? Ay, sipat! Si MP ang nagtagumpay. Ngayon naman, mamamatay si Light. Habang blazing duet, wala dito kay Oheb. Layo muna din siya pero hindi niya kakayanin yung damage at bagsik. Ngayon naman si Kusei, andun yung kanyang mga sibat. Kusei! Na rin yung Wind of Nature. At may nagkaroon ng outplay doon sa laban. Ayun, meron Ayan na naman, ayan na naman! Diversion play na naman. Wow! Kusei ay makakakuha na. Kaya lang si Haji ay mapapatay or mapapatay ni Haji itong si Kusei. 4-man down para sa RSG. Ayan na, Nibor against the world. 8 seconds para bumili ng oras kay Light. Oh, no. Ayan na, tinangkinan niya, binuot na yung mundo mala Atlas kahit Hylos siya. Kailangan niya talagang buhatin lahat ng ito dahil nga naman may Lord pagkasama na puno ang buhay. Hindi tumama doon yung spatial migration mula dito kay Light. Buhay na rin si Aqua. Pero sapat ba yung clear wave nila? Kaya nagre-respeto na lang ang Blacklist International. Grabe, palitan ng aksyon. Mababa pa rin naman yung death timers at makikita natin yung kagustuhan ng Blacklist International na i-go ito. Kaya lang alam niya yung tendency na pwede nilang abutin doon. What a microplay mula kay Kusei. Kung hindi napitas ni Kusei si Oheb doon, endable na sana Endable. para sa Blacklist International. But even despite na napakaganda ng diversion play ni Haji doon, ay nakapag-micro siya ng dash with the stun as well. At dahil dyan ay nakapagdepensa pa ang isang Nibor na nakabili ng oras para kay Light. What a defense coming in from RSG and Blacklist International. Nakakuha sila ng isang inhibitor turret, pwede na yon kahit papano. Yeah, alam mo yung kumbaga nakita mo talaga na yung pagbabago sa code dito ng Blacklist International. Isa sa mga naging question sa Blacklist, yung identity na hinahanap nila. Actually, nung una nagharap ang RC at Blacklist International, identity pa rin ang nagiging tagpo at topic nung discussion natin doon. No? Pero ngayon na ako masasabi ko na ito na yung form talaga na palag kung palag Oo, ito na yung parang masasabi natin na ito na yung final code. Final code. For the regular season. Kung sakaling palarin ng playoffs, may isang linggo para makapag-practice. And for RSG, ganun din naman. Yeah. Naglagay sila ng bagong coach. Naglagay sila ng bagong player matapos lumabas ni Nats and RSG right now. They're trying to find out kung paano nga ba sila makakaligtas sa regular season in order to get that playoff spot. Dalawang teams na naghahanap ng paraan para makapasok at kitang-kita yung effort at bigay todo na papakita ng dalawang to. No, kailangan nila mag-recall dito kasi tuloy-tuloy ang flow ng minions habang Haji! Haji naman ngayon ay mapapadiversion pero hindi umabot! Hindi umabot yung diversion play para mailigtas. Itong si Haji, 39 seconds para bago mabuhay siya. Inagawan na rin ng purple buff dito ng MP the King. Oo. Crucial yun. Napakagandang pagpitas mula sa RSG. Decisive recall. Rekta kay Haji. 25 seconds. Down ang Luyi. At lamang sa Lord fight ang RSG. Makahuli pa ng isa. Naku, i-burst ata nila kaagad si Perks! Naku, delikado ata dito Blacklist International. Imo? Pinapatay itong si Perks. Ando pa yung immortality niya pero si Kusei ay humarap na rin. Wow! Pero sa tatlo. Kaya lang paatras din itong si Lord JM. Inilaban ba doon ng Blacklist International Lord ay pinupunti nilaman ng RSG Philippines pero kulang sila sa Ayan na. reinforcement. Wala si Haji dito and wala din yung mga pagpuntong ng dispersion and rotation. Lord JM nag-aantay lang kanyang timing. Ando si MP the King. Hindi nila ibibigay! Didiretso ata sila din siya ako makakuha ng Lord. Habang si Lord JM ngayon ay nakaharap. Oheb gustong kumuha ng trade pero hindi na siya aabot doon sa pag-atras ng RSG. Nawala ng isa ang Blacklist at nakapag-secure ng Lord ang RSG. And hindi ako sure kung Evolve Lord nga ba yun dahil medyo matagal yung laban. Regardless, Lord pa rin ang ating makikita mula sa RSG and this might just be the push na kailangan nila para makakuha ng inhibitor turret because right now, ang mapa nila ay napakaliit pa rin pero binabawi na nila ang lupa sa Land of Dawn. Yeah, nakita natin kung gaano kalaki ang impact na nawala si Haji doon sa naging team fight. And dahil doon, nakalamang ang RSG Philippines. Kasi nga naman, hindi ka komportable kapag merong dispersion rotation ay binabato sa'yo. Kasi nagdidikitan, nag-uumpugan kayo Yun yung isa sa mga malalaking kontribusyon ni Haji na nawala doon sa naging laban dahil nga sa pagkakapit na sa kanya. At ngayon itutuloy pa ng mga Raiders ang pag-raid dito sa mid lane. Isang tore na ang babagsak. Meron pa doon sa may bandang
kang itaas, ilista mo na dahil isang pitik na lang yon. At mukhang magzo-zone pa dito si Aqua ng napakadaming miyembro ng Blacklist International. Walang flicker si Perks at napaka-importante nito para sa Blacklist. No, dire-diretso ata sila. Nilabag na rin yung Glorious Pathway. Yung Lord ay buhay pa. Ang haba pa ng buhay nito. Ang kailangan nila yung burst na mabilis. Kung gusto nila na hindi makalapit ang RC Philippines. Yung pulutong ng mga minions sa gitna at sa may bandang ibaba ay nagsasama-sama na. Ngayon, nasa gitna ngayon ang 4 na members ng RC Philippines. Haharap din dito ang Blacklist International. May pagkalmang gagawin. Let's see kung ano ang magiging next step dito ng RC. Ayan na yung mga pag-poke na nanggagaling kay Alright. Aqua. Sumasakit at sumasakit na yung Eve Light! Dalawang nahuli ng Special Migration. Free hit na naman! Itong si Kusei! Ngayon naman sige Wait lang. ba mamatay atras muna? Wait Pero lang. hindi aabot si Light. Save it Kusei. Napatumba na ni Haji. Takbuhan muna. May Pick nervation up, Sepi. nila gagawin. Sakto nga ata. Si Haji at si Oem kanila papunta. Iran, nakita! Pero nakita si Iran. Nakita na rin si Aqua. Andun yung pokes from kay Aqua. Pero habol muli ang Blacklist Ayan na. International. Tuloy-tuloy pa ata to ha. Naghahunting na. Irad, Aqua. Humanap ng Ay. isa. Si Haji pa tayo mabibigyan. Si Irad ay nawala. Oh no, pop na din yung immortality niya at hindi na siya aabot. May minion sa gitna ang Blacklist. Kailangan mag-recall ni Aqua. Siya ang haharap 20 seconds para dito kay Light. Paano pa siya dedepensa dito? Nakapag-purify na rin. Pero here comes Epi the King. Yung crown na gamit na yung Imo nandiyan na rin. Mga buhay nga ba? Oh no, buhay pa rin siya dito pero hindi na siya aabot. 4 ang miyembro ng Blacklist ang buhay. At ang bagong code ng Blacklist ay gumana muli. Another sweep para sa Blacklist International. Falcon